Premature pa para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangalanan ng mga personalidad na sangkot sa anyay anomalya sa pagpapatupad ng flood control projects. Sa kabila nito, inilabas ng Pangulo ang listahan ng mga kontraktor na nakahakot ng maraming proyekto. Base sa inisyal na resulta na ginawang investigasyon, sinabi ni Pangulong Marcos na lumalabas na may 15 kontraktor ang may hawak ng pinakamaraming flood control projects mula pa noong July 2022. 5 umano rito ang nakakuha ng proyekto sa iba't ibang panig ng bansa. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Ang justification sa pagpili ng kontratista ay para sasabihin, pagbigyan naman natin yung local. Di ba? Para naman yung mga maliliit na kontraktor, may trabaho naman sila. Mas mabilis kasi kung local. Kausap mo yung tao Sa datos na ibinigay ng Pangulo mula July 2022 hanggang May 2025, mayroong 9,855 na proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 545 billion pesos. 6,021 projects na nagkakahalaga ng mahigit 350 billion pesos ang kulang sa detalye at mayroon rin anyang magkakapareho ang project cost. Another observation is that there are 6,021 projects worth more than 350 billion that do not specify the exact type of flood control that is being built. Then, many projects also in different locations have exactly the same contract cost. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. Naobserbahan rin ni Pangulong Marcos ang kawalan o kakulangan ng flood control project sa ilang flood-prone areas. Batay pa rin sa impormasyon na ibinigay ng Pangulo, nangunguna sa mga nabigyan ng maraming proyekto ang Bulacan, sumunod ang Cebu, Isabela, Pangasinan, Pampanga, Albay, Leyte, Tarlac, Camarines Sur at Ilocos Norte. Ikinumpara ito ni PBBM sa top 10 flood-prone provinces na ang ilan ay hindi nakatanggap na maraming proyekto kabilang narito ang Metro Manila. Nilinaw ni Pangulong Marcos na wala pa silang inaakusahan sa issue o natukoy na personalidad na may malinaw na pananagutan sa issue. Nagpapatuloy pa niya sa ngayon ang investigasyon. Kaugnay nito inilunsad ng Pangulo ang website na sumbong sa pangulo.ph. Nasa website na ito ang lahat ng listahan ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa pamamagitan ng portal na ito, maaaring magsumbong ang sinuman kung may nakitang irregularidad o anomalya sa proyekto. Mismong si Pangulong Marcos ang magbabasa ng mga sumbong. Binigyan din ng Pangulo ang pagtugis sa mga opisyal at kontratistang sangkot sa katiwalian. We have to clean our ranks. This is, it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya silang unahin natin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.